Hello! Magandang buhay! Ito na naman tayo. Nagkita-kita na naman ulit, no? So, gumaganda ang buhay natin. Lumiliwanag ang pananaw ng buhay. At higit sa lahat, no, we are learning. Not just simple learning, but we are upgrading, no? Nagle-level up ang ating spiritual life. No? We are full of wisdom, knowledge, and understanding about the reality, no, when it comes to facing our daily life. Tama po ba? We are learning, no, most especially doon sa ating reading. Grabe, no? Most of it, no, ay talagang relate ang ating buhay. And marami tayong natututunan, no? At hindi lang natin ito nakukuha sa school, no? Higit sa lahat, nakukuha natin ito sa church, sa training natin, no, sa ating cell group, no? At nawa magpatuloy tayo dahil marami pa po tayong matututunan. Okay po? So, ang tao maraming alam, hindi kailanman magkukulang. Gusto lang i-rhyme, no? Kumbaga, ang taong may alam ay hindi kailanman magugulangan. Wow, pwede na, no? Pwede na, basta rhyme, no? Hindi magugulangan, hindi mauto, hindi hindi ma-deceive. Ano kayo sa Tagalog kasing deceive? Yung hindi maluloko, no? Hindi malilinlang. Ayan. So, yan ang gusto ng mga cell leaders ninyo. Kaya nilagay kayo dyan kasi talagang para kayo ay dyan, para hubugin kayo, marami kayong alam, no? Nagbabasa kayo ng Bible, so marami kayong natutunan, no po? Sa school, meron kayong natutunan. Higit sa lahat, no, meron ka rin matutunan about kay Lord, about His kingdom, about His plans, no? Plans para sa iyo at tinuturuan ka din ng Panginoon kung paano mo kaharapin ang kada and every day of your life, no? How do you respond on it? 'Di ba po? So, week 7. Oh, 7 na po tayo, no? So, anong topic for this week? Ang topic po natin for this week, week 7 is your decisions define you. Yan, palakpakan po natin, no? So, ang decision po natin ay nagde-define po sa atin. Kumbaga, kung ano ka ngayon, yan lamang ay resulta ng iyong desisyon kahapon. For example, bakit ka nandito sa life class training? No? Ayaw nga, no? Bigla bang nangyari yon? Ay, nandito ako, no? Hindi po. Yan ay resulta ng iyong desisyon na ikaw ay mag-i-encounter, no? Ikaw ay nag-encounter or before pa nag-encounter, gusto mo talagang mag-life class, no po? Bakit ka nandito ngayon sa stage ng level ng pag-aaral mo? Dahil nga, nagdesisyon ka na mag-aaral. Sa work mo, bakit ka nariyan sa work mo? Bakit ganyan ang status ng iyong work, no? Ng iyong baka nasa linya ka ng business, bakit ka nariyan? It's because of your decision. So, your decision today will be your tomorrow. Kung ano ka ngayon, yan ang decision mo kahapon. Or, kung anong decision mo ngayon, yan ang iyong magiging kinabukasan. Okay po? So, ang ganda po ng topic nito, no? Napaka-amazing. Po? Your decisions define you. Okay po? So, tingnan po natin yung tinatawag natin decisive moments. Ito yung magkakaroon ka ng final decision. Ito yung magbubulay-bulay ka kasi kailangan mo ng desisyonan. Kailangan mo ng i-act. Kailangan mo ng i-gawin. No po? But there is a story in the Bible na kung saan yun ang moment na kailangan na niyang magdesisyon, no? The story of Abraham at ang kanyang pamangkin na si Lot, no? Na kung saan sila ay nagsasama sa isang lugar, no? Kasi pamangkin naman niya. Pati ang pamilya ni Lot, no? Ang servants niya nandoon sa isang lugar, kasama ang pamilya din ni Abraham, mga anak niya, mga servants niya, so nandoon. Aso nga lang, lumalaki yung family, lumalaki yung ari-arian nila, dumadami din yung mga hayop, no? So, ganon din yung mga servants, kasi pati yung family ng servants kasama po, no? Hanggang sa nag-aaway po yung mga servants nila, ay, amin to, ganito, dito kami, ganon po, no? So, nag-aaway dahil nga, dumadami sila, lumiliit na yung area para sa kanila. So, nag-come up ng decision sa Abraham na, sige, ganito na lang.
ano sa tingin mo? Mag-ano na lang tayo, maghiwalay na lang tayo, no? Mamili ka ng lugar kung sa tingin mo ay iyon ay para sa iyo. Ikaw ang una kong papapiliin, sabi ni Abraham. So napaisip si Lot, no? Sabi niya, o sige, sabi niya. So sabi ni Abraham, anong gusto mo? Ito yung lalawigan o itong lugar na ito? Sabi niya. So tinitingnan ni Lot, alin kaya maganda? Sabi niya. So nakita niya yung lugar na kung saan mataba yung lupa, no? Malawak yung tanawin, malawak yung lugar, no? Mataba yung mga damuhan doon. So, ibig sabihin, mataba yung lupa, no? Hindi yung katabi mo, mataba. Ay, healthy lang. No po? So, sabi niya, very good ito. Sabi niya ganon. Ito ay para sa akin. So, nagdesisyon siya na, ito na lang po yung aking pipiliin. Sabi niya kay Tito Abraham, no? So, nagpumili siya. Kasi napakaganda sa paningin niya, no? Maayos yung lugar, malawak, maraming damuhan, good for the animals, at ang lawak ay good for his family. But, good intentions are not enough. No? Ibig sabihin, may mga plano tayo, magandang intention natin, motibo, at lahat-lahat. But they are not enough. Paano po yon? Ganito po yon, no? Si Lot, no, nakita niya na napakaganda yung lugar, naisip niya na, tamang-tama ito sa aking family. No, fertile yung lugar, may tubig para sa pamilya ko, may tubig para sa mga hayop ko, sa halaman, and so on. So, he was thinking about what he believed to be good for him and for his family. However, that was not enough. Paano po yon, no? Ang nangyari po kasi ay yung lugar na yon, bagamat maganda sa paningin ni Lot, no, nung nagtagal, nakita niya kung gaano pala lala ang mga tao doon. Malala in a way na napakasama ng mga kultura nila, no? Napakasama ng kanilang ginagawa, napaka-evil, no? Sa paningin ng Diyos, ang kanilang mga kinikilos, no? So dahil doon, nag-come up ng desisyon ng Diyos na, sige, huhukuman ko na sila, i-judge ko na sila, kailangan ng gunawin yung lugar na yan. At ang lugar na yan ay Sodom at Gomorrah. No? Pwede nyo pong i-search yan sa Google, tingnan nyo po kung anong nangyari, napakaganda po ng story. No po? Therefore, dahil nga kaibigan ng Diyos sa Abraham, sinabi niya, itong lugar na ito, aking susunugin, magpapadala ako ng apoy galing sa langit para matupok lahat ng mga nariyan sa Sodom at Gomorrah. Pero sabi ni Abraham, iligtas niyo po ang aking pamilya, nandoon pong aking pamangkin, si Lot, sabi niya. And syempre, no, si Lord ay maawain at tinupad niya ang kanyang ang kahilingan ni Abraham. So, habilin niya, pinadala niya ng 2 anghel, sabi niya, iligtas niyong pamilya ni Lot at bigyan sila ng instruction na umalis doon. Mabilis ang umalis bago ko gunawin, sabi niya gano'n. Pero wag silang tumingin pabalik. Dahil pag sila'y tumingin pabalik, sila ay magiging asin. O, diba? Napaka-interesting po ng story. No? Para mas maganda pa yan, marami kayong matututunan, i-google nyo po yan, no? So, anong nangyari? Ganun na nga po, no? And, so, umalis po ang pamilya ni Lot, no? Kanyang 2 anak at ang kanyang asawa. So, balit, mabilisan silang umalis. Siguro may naiwan yung asawa ni Lot, may naalala siya doon, no? At hindi niya napigilan, no, na lumingon, no? At that time, nung lumingon siya, kasagsagan po na binubuhos o inuulan na ng Diyos ang lugar na yon ng apoy. So, pagkatingin niyang ganun, naging asin po siya. So, ang naligtas si Lot at ang kanyang 2 anak. Okay po? So, ganun din po tayo, no? Sometimes in our lives, very similar to what happened, no? Kay Lot, no? Yung ating mga decision, no? Akala natin napakaganda, no? Pinanuhan natin, pinagpreparahan natin, but at the end, no? Tayo pala ay nalugi, tayo pala ay nasaktan, tayo pala ay naloko, no? Tayo pala ay yung plano pala natin na napakaganda, akala natin, yun pala ay nakasira sa atin. Nakasira hindi lang sa atin, kundi ng relasyon ng iba, no? So, akala natin, kagaya ni Lot, na napakaganda ng ating desisyon, ng ating plano.
Pero, yung consequence nun ay disastrous pala. Okay po? So, paano may iwasan yun? Paano natin ayaw natin mangyari yon, di ba? Yung nagdesisyon tayo, yung consequence pala, disastrous, disaster, no? Paano maiwasan yon? There is a safe path, no? Ano yung safe path? Of course, we like this. Of course, gusto natin to. Para hindi tayo mag-invest ng time, ng emotion, at hindi tayo maloko, hindi tayo, di masira yung ating time, no? So, what is the safe path? Tingnan po natin, no, ang pinagkaiba ng desisyon ni Abraham at saka ni Lot. Kasi po si Abraham, in contrast, no, doon kay Lot, hindi siya gumawa ng desisyon na siya lang, no? Tinanong niya ang Panginoon, no? Tinanong niya ang Diyos. And then God instructed him what to do. At dahil doon sa instruction na yun, ang ginawa ni Abraham, sinunod niya ang Diyos. At dahil doon, no, naging asensado si Abraham, mas naging kilala siya bilang pinakamayaman, no, at ang descendants niya nagstay, no, kinuha yung land, no, and they stayed there forever. Okay po? Okay po. Okay. So, kung titingnan natin, kapag tayo nagpaplano, hindi natin alam kung anong mangyayari sa future, di ba? Kung tama ba to, okay ba to, hindi natin alam. But, God knows everything. Therefore, kung alam pala ng Diyos ang lahat, sa Kanya tayo manalig, sa Kanya tayo pagtiwala, no? Mag-pray tayo ng ating mga plans, no? Mag-pray tayo ng ating mga pinapangarap, no? And of course, we need to hear God's instructions for us. Amen po ba? Nang sa ganon, yung instructions niya, yun ang magiging guide natin patungo doon sa ikakatagumpay ng buhay natin. Because God's plans are always good, perfect, and pleasing. Okay po? So therefore, tama lang na tayo ay mag-ask, no, kay Lord na ng blessing. Lord, okay po ba itong plano kong ito? Kung itong plano na ito ay ikakabuti ko and it is your plan for me, then make it happen. But if not, Lord, destroy it, no? Sirain niyo po kasi ikakapahamak ko pala. No po? And then, si Lord mangungusap sa inyo through your devotions. Minsan, gagamit ang Diyos ng tao, no? Minsan, gagamit si Lord ng sitwasyon, no? Laging open door yung lahat, no? May mga problema, may mga harang, pero nalulusutan mo because it is God's will, no? Ibig sabihin, signs po yon na ginaguide kayo ni Lord na tama yung mga hakbangin ninyo. Amen po? I remember po na ako po ay meron po akong, I always do this, no? When I do the planning, when I do my dreams, no, my plans, no, I always ask the Lord if that is right for me, no. Lord, ito po yung plano ko. Like for example, I was a teacher, high school teacher, 1 year in private school, no, sa SMACP, and then 5 years in Holy Cross High School, and then I transferred sa School of Public, no. I prayed for that also, and God instructed me what to do. And then, no, nagkaroon po ako ng 2 anak, sa panganay ko, and then grade 7 siya, nasundan siya. Grade 7 yung panganay ko. And then, hindi ko akalain na agad palang masusundan yung pangalawa kong anak. So, nagdalawa na. It's okay, kaya pa naman. And then, after 3 years po, 4 years, no, nasundan po ulit. So, medyo mabigat po sa akin kasi nga, ako po ay public school teacher. At the same time, pag uwi ko po, maraming trabaho, galing sa school na iuwi ko pa. Tapos mga anak ko pa, no, nanriyan na aasikasuhin ko. At the same time, I am also a worker of the church, no. Halos talagang full force ako sa simbahan, no. And hindi ko kakayanin. Sabi ko, may baby ako, papasok ang mga bata, yung 2 kong anak, kinder that time,
Kinder 1, no? Tapos yung isa papasok na rin sa eskwelahan. So, ini-imagine ko, paano ko hahatiin yung katawan ko, no? School teacher, nanay, no? Mag-aasikaso ng baby, maghahatid sundo ng school, no? Sa ministry, and so on. So, I prayed, Lord, hindi ko yata kaya lahat. Sabi ko, so magbabawas ako. Medyo mabigat sa akin to dahil kailangan kong mag-let go. No, at ang ilalet go ko, of course, di ko ilalet go si Lord, no? Di ko ilalet go yung ministry. So, I will let go my profession as a teacher. So, nagpray ako, pinagpray ko. Kasi, ano yun bread and butter yun public school. Lahat ng mga tao inaasampo, no, ang government na trabaho. Kasi, iba po yung mga benefits, no? Most especially pag teacher, no? So, pinagpray ko yun. And then, sabi ko, Lord, pag ako'y umalis, gusto ko magnegosyo na lang. Para sa ganon, hindi lang ako ma-stay sa bahay, kundi meron din akong ibang gagawin. At the same time, may pumapasok na income. So, pinagpray ko po yun, pinagpray. Alam niyo po, sabi ko, Lord, bangusap ka. Merong pinadala si Lord na isang tao na wala naman akong pinagsabihan. Problemado siya. Nag-open siya na, sabi niya, currently, pa rin siya na teacher in public. Actually, principal. Yun, no. Sabi niya, sabi niya, wag kang gumaya sa akin. Sabi niya, kung meron kang, wag kang magstay dito ng matagal, magkaroon ka ng business ng sarili mo, mag-ipon ka, ganyan. So, sabi ko, wait lang, ilang araw ko nang iniiyak kay Lord na gusto kong magnegosyo. Bakit niya sinasabi to? So, doon ko napagtanto na God is speaking to me through that person. But then, sabi ko, Lord, wala ka pang sinasabi sa akin Gusto ko, kasi hinahanapan ko talaga siya ng word. Gusto ko, Lord, mangusap ka sa akin through your word. Kailangan ko ng word mo, Lord. Kailangan ko may pangahawakan ako. And true enough, no, nangusap sa akin si Lord. It's about business, no, sa Bible. Sabi ko, Lord, and then, kinabukasan, hindi pa rin ako mapakali. Sabi ko, isa pa, Lord, mangusap ka pa rin sa akin. And, kasi nung una kong devotion, story siya about sa business. But then, walang instruction na mag-go sa business. Pero para sa akin, it's a word, no? At then, kinabukasan, kinulit ko si Lord, maging specific ka, maging clear ka sa akin. Mag-go ba ako, mag-resign ako, and then mag-business. And then, in-instruct ako ni Lord dun sa word niya. Sabi niya, indulge in business. Sabi niya gano'n. So, naging ko na yun, pinanghawakan ko na kasi 2 times na akong kinausap ni Lord. So, bold, I have my bold decision na I will resign and have my business. So, mag 3 years na ako ngayon, nasa business, no? Wala na po ako sa profession ko as a teacher in public. I am full-time mom. At the same time, full-time worker din ng simbahan and a businesswoman. And God is good. Tinuturuan ako ni Lord sa larangan din ng business. Hindi pa sapat ang aking kaalaman, no? And maraming tinuturo ang Panginoon sa akin. And even though may mga trials, may mga testings, but God is with me, no? Sinasamahan niya ako at dahil nga approve sa kanya ang aking desisyon, kaya hindi niya ako pinapabayaan. So yun lamang, no? Your decisions define you. So be careful when it comes to your decision. So there is a safe path. Doon ka po sa safe path. And the safe path is you ask the Lord for guidance. Amen po. And that's all. Thank you so much and God bless.